Minsan ba pakiramdam mo ay bokyang-bokya ka na sa iyong trabaho? Kahit anong pagsusumikap ang gawin mo, parang hindi pa rin nagbubunga ang iyong efforts. May mga panahon namang kung kailan ka nagpupursige ay saka pa nangyayari ang sunod-sunod na problema at aberya. How do you turn your setbacks to success? May pabaon akong pro tips para sa iyo. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho at pagnenegosyo. Mayroon akong 3 tips para sa iyo kung paano mapapalitan ng success ang mga setbacks sa buhay at trabaho natin. Tip number 1, remember that setbacks can be great teachers on how to do things better next time. Ang mga problema, pagkakamali at pagkabigo ay mahusay na teacher na magtuturo sa atin kung ano ang dapat paghusayin at kung ano ang di na dapat ulitin. But we can only learn from setbacks if we have a learner's heart. Kung may aberya sa inyong kumpanya at ikaw ay sangkot dito, sa halip na maging defensive, magkaroon ng bukas na puso at isip para matuto buhat sa mga hindi magandang sitwasyon na nangyari sa iyo. Tip number 2, setbacks can develop great virtues such as patience, responsibility, and perseverance. Kapag ang mga plano natin ay hindi nangyari ayon sa paraan o panahong naisip natin, syempre madidisappoint ka, hindi ba? Natural lang yan. Pero huwag mo namang gawing permanente ang pagiging malungkot at disappointed. Look at the gains instead of the losses. Maaaring hindi napunta sa iyo ang project na gustong-gusto mo. Pero kinakailangan mo pala kasing ma-develop pa ang iyong maturity, sense of responsibility, mahabang pasensya at never give up attitude para sa mas malaking assignment na ibibigay sa iyo ng Diyos. Setbacks can develop great virtues such as patience, responsibility, and perseverance. Pangatlong tip, setbacks remind you of your limitations and your need to depend on God. Hindi lahat ng hangarin mo ay mapapasa iyo at hindi lahat ng gusto mong mangyari ay mangyayari. Dahil gaano ka mang kahusay, tiyak ay may mga limitasyon ka rin. Ikaw man ang pinaka-boss dyan sa inyong kumpanya, sigurado ako may mga bagay pa rin na hindi mo magagawa. Bakit? Because our being human makes us finite. Sadyang mayroon tayong mga limitasyon dahil bahagi yan ng ating pagiging tao. Kaya nga, kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. We are finite, God is infinite. What we know has limitations, but God is all-knowing. Hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin, but God is powerful and sovereign. Pasalamatan natin ang Diyos sakaling mayroong setback sa buhay natin ngayon dahil ang mga problemang ito ay mabisang paalala ng ating limitasyon at ng pangangailangan nating magtiwala sa Diyos. Setbacks can be great teachers on how to do things better next time. Setbacks can develop great virtues such as patience, responsibility, and perseverance. Setbacks remind you of your limitations and your need to depend on God. Sana ay makatulong ang mga paalalang ito upang mapalitan ng tagumpay ang kung anumang setback ang nararanasan mo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. At ngayon po ay araw ng Lunes, last Monday, para po sa taong 2025. Ngayon po ay December 29, 2025 at syempre, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa siyudad ng Zamboanga. Buenas, good morning, Limpapa, sa Licomo. Maayong buntag, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Salamat pagi sa naabot ng ating programa, ng ating radyo stasyon dyan sa shoreline ng Sabah, Malaysia. And syempre, mapita sa ating mga kabarangay din dyan sa UPI, Maguindanao, sa Palimbang, Sultan Kudarat at sa lahat pa na naaabot ng DXAS. And syempre, good morning sa aking partner. No? Kamusta ang bakasyon? Yes. Nagbabakasyon pa ba? Ang haba ng ating bakasyon. Praise God. Maraming salamat sa opportunity na makapagbakasyon tayo para recharge, di ba? At sa pagbabalik natin, mas tayo productive. Oo. Natsabakano pa mas kung gana kita trabaho. Wow! Ikaw, kung gana. Ikaw, kumusta ka? Matagal tayong hindi nagkita. Matagal tayong hindi nagkita hanggang ngayon. Hindi pa rin tayo magkikita, no? Hindi. Okay lang, no? Maayos naman, sir. Kaya although may mga tinatapos pa, no? May mga kailangan pang tapusin. So, baka next year pa talaga ako makabakasyon. Masipag talaga pag holiday. Masipag talaga pag holiday. Pag holiday, at saka kasi yun yung time na hindi masyadong busy. So lalo mong sinisipagan.
Hindi, pag sa mga panahon na hindi masyadong busy ang ibang tao, ako busy. Oo, baliktad. Baliktad. Oh, Pero yari si yari sa si time Kuya naman Fonz. sa time naman busy yung mga tao, ako Hindi ka hindi busy. busy. Mm. No. Magbago ka na, mamaya. Yan yung topic natin. Ganun ba? Oo. Good morning po pala kay Ma'am Miracle Hope. Bumati siya sa atin sa Facebook. Good morning. Good morning din po, ma'am. Hello po. Kumusta po kayo? Taga saan po kayo, Ma'am Miracle? At maraming salamat po sa pagtutok ninyo dito sa ating programang Oras na Zamba Sulta. At syempre po, samahan niyo po kami hanggang mamayang 8:30 ng umaga para po yan sa 1.5 oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Sali po kayo no sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, ay mag-text sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. Yes, at para po muna sa ating weather update, no, kasi kahapon medyo makulimlim ang ating panahon at siguro yung ibang area ay nakaranas po ng pag-ulan. For today, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may nakabukod na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa easterlies. Okay, yan po yung hanging silangan. At dahil po dyan, maaaring magkaroon ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkidlat o pagkulog. Kaya mag-ingat po ang bawat isa sa atin, maging alerto. Ayun, pa sa kami na Rio Aquino na diversion road, medyo malakas, no, muddy yung water, ibig sabihin malakas yung ulan sa may bandang bundok. Kaya mag-ingat po tayo, iwasan po muna natin kung maaari yung ligo sa mga ilog o mga waterfalls kasi meron tayong update na may pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang pwedeng umiral sa Zamboanga Peninsula. Ayan, Bin, oras natin 7:15 ng umaga. Batiin natin yung mga nagbe-birthday. December 29, happy birthday kay Kashmir Asad, Gerald Falcasantos, kay Rojas Adalantar. Happy birthday rin kay Shiva Mirasol. Ay, hi Teacher Shiva. And kay Shine Nante. Ako naman dito, sir, no? Ayan, happy birthday kay kung kay uncle ba to o anak niya, no, kay Francisco Moreno Ramirez, happy birthday, at kay Auntie Cecilia Sebastian dyan sa Tumaga por Centro. Happy birthday po sa inyong lahat. At syempre, nag-reply sa atin si Ma'am Miracle. Siya daw ay taga Miri Sarawak. Oo, saan kaya itong Sarawak? Hindi ko pa rin alam, no? I think sa Kwan siguro. Hindi, tanungin natin ulit. Oo. Diba? Ma'am Miracle, pasensya na po kayo. Hindi kami masyadong familiar sa lahat ng lugar. Somewhere Basilan po ba ito, to be specific po. Pero masaya po kami. Malakas po bang ating signal radio dyan? Naku, update nyo po kami para mabati po namin kayo. So, good morning sa lahat ng mga taga Miri Sarawak. Ayan, update nyo po kung malakas tayo dyan. Good morning po sa inyong lahat. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, forget the former things. Sa Tagalog o Filipino, ilibing mo na sa limot. Na Chavacano olvidaya con el maga cosa del antes. Sa Bisaya, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ilonggo, pero hindi na ninyo sagi paminsar ang mga nagligad. Siyempre, tausog, no? Lupahon na in mga limabay. Tanong po natin, ano yung mga bagay na dapat nyo nang kalimutan?
Isaiah chapter 43 verse 18. Forget the former things, do not dwell on the past. Verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? Sa Magandang Balita Biblia version, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at wag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita? Alam mo, Bino, sa year 2025, ang dami nating naranasan. Ang daming mga na-experience. May mga masasaya, may mga good news, pero hindi rin natin maiwasan na tayo ay naka-experience ng sadness, ng trauma, ng nakakatakot na mga bagay. Siguro yung iba pa sa atin nakaranas ng threat. Kaya 'di ba ngayon may mga anxiety, may mga panic attack na experience. Meron siguro sa atin until now, 'di ba, hindi pa maka-move on sa nangyari sa inyo ng iyong syota or kaya ng iyong mama, papa, parents o kaya ng minawala, may minamatay, 'di ba? A member of the family or kaya close friend, loved ones. So marami ang pwedeng nangyari at lahat po ng mga naramdaman ninyo ay valid 'yan. Dahil nga may pinanghuhugutan kayo. Chenical onde estaba porque tu sinti. And hindi natin in-invalidate yung kanilang mga nararamdaman. Kasi as a normal person, yun yung natural and initial normal reaction na pwedeng mangyari. Pero Bin, dahil ngayon ay patapos na yung taon, yung malaking katanungan, hanggang kailan ka dyan sa nararamdaman mo? Ano yung mga bagay na dapat mo nang kalimutan para ikaw ay maka-move on na at mai-welcome mo yung year 2026 na may kasiyahan sa iyong puso, di ba? Kaya nga sir, sabi nga alam mo yun, hindi ka magkakaroon ng bago kapag nanatili ka doon sa luma, no? Hindi magkakaroon at saka sabi nga nila, hindi talaga magbabago ang especially ang isang tao, no, sa kanyang mga gusto. Halimbawa lang, siguro gusto mo ng maging fit ang iyong katawan, 'di ba? Maging malakas, no, may puwersa. Hindi, alam mo kasi kapag sinabi mo yung term na malakas, hindi naman ibig sabihin to macho o sexy ka dapat, no. Yung alam mo yun, nagfa-function ng mabuti kasi nga nagwo-workout, 'di ba? Kumbaga parang gano'n. So, pero hindi magbabago unless hindi mo din babaguhin yung mga routine, 'di ba? Hindi mo babaguhin yung mga mindset, no? So, yun so ibig sabihin kapag may binago ka, talagang may maiiwan sir, no? May maiiwan, may kailangang mawala, no? Kumbaga parang gano'n. And hindi naman natin sinasabi na madali, no? At saka hindi natin sinasabi na hindi pwedeng kumbaga alam mo yun na hindi naman agad-agad o hindi naman kailangan hindi mo i-entertain kasi parang 'di ba ang idea kasi kapag hindi ka pwedeng maglungkot-lungkutan kumbaga, no, sabi nga nila, pero in which hindi ganoon, tao tayo and hindi naman aksidente na binigyan tayo ng emotions paano mag-react sa mga bagay-bagay, no, 'di ba, sa mga situation. And pero one thing lang yung maganda lang doon kasi kumbaga may Panginoon, no, may comfort at saka yun lang din talaga, no, yung isang mindset sir. Especially ako, no, sa situation din na pagdaanan ko. Alam mo yung parang unless kumbaga hangga't binibigyan pa ako ng privilege, no, na alam mo ganito, mabuhay, makapagsalita, no. Ibig sabihin pa rin may purpose, no. At yung purpose na yun, hindi lang talaga siya tugma o hindi lang siya hindi naman apabor, no, pero hindi lang siya talaga hindi siya tugma sa ine-expect ko. So parang na-appreciate ko pa rin siya,
No? Mm. Na-appreciate ko pa rin siya kahit na kailangan mong, 'di ba? Ito naman sa mga relationship, 'di ba? Hindi ka makaka-move on unless hindi mo ang sabi nga doon, no, iba hindi naman itatapon, no, ibabaon, no, ilibing, 'di ba? Kumbaga parang nandyan lang siya pero hindi mo na nakikita, no, 'di ba? Ako naman gusto kong paniwalaan yung um, ililibing na natin yung pain na naramdaman natin. Mm. Pero yung lesson, wag mong ilibing yun. Wag mong kalimutan yun. Babaunin, 'di ba? Babaunin mo yun moving forward for the year 2026. Pero sir, 'di ba pag babaunin mo, 'di ba parang ililibing doon, ibabaon mo rin siya. Paano Iba ba? rin yung Iba din babaunin na 'yun. ibabaon mo sa Mm. ilalim ng lupa. Sorry ma'am, sorry ma'am. Oo. Oo, Yan ang mga ibabaon mo na para bang same baunan. same term, no? Same term pero Oo. iba ang meaning. Yes, doon tayo sa babaunin mo siya, hindi mo ibabaon. Babaunin mo para sa year 2026 para kung ma-encounter mo yung same problem na iyon, yung same na trauma, alam mo na ang iyong gagawin. Alam niyo po, no, lahat po yan naaalaw sa ating buhay kasi yan ang magpapatatag sa atin. Yan yung magbibigay sa atin ng lakas para po tayo ay mas maging matapang, mas maging equip, mas maging may peace, mas maintindihan natin yung purpose ng Panginoon at mas maging maganda ang buhay. Kasi may testimony ka na na-overcome mo ito. Kaya po sa pag-welcome natin sa 2026, hopefully, sabi nga ng Panginoon kay Jacob, ilibing mo na yung mga former things. Huwag mo nang dalhin pa yan sa 2026. Nakita mo na yung buhay mo eh. For the whole year 2025, nakita mo, hindi ka nakausad, hindi ka nagkaroon ng progress, hindi ka nagkaroon ng development dahil binitbit mo yan for the whole year. Tanggalin mo na yan. Kalimutan mo na yan. Ilibing mo na yan. Sa year 2026, gusto nang ibigay ng Panginoon yung magandang plano niya para sa iyo. Nahihinder kasi yan every time na nalulugmok tayo, nagre-rain, naghahari sa ating buhay yung kalungkutan. Hindi mo makita at hindi mo ma-appreciate na may mas magandang regalo pa sana ang Panginoon sa iyo. Kaya po, no, mahirap pag tayo lang ang magbaon nito, no, itong mga masasakit na nangyari. Pero as we approach God, as we come closer to God, surrender everything to God, doon po natin makikita, kaya pala, magaan pala ang buhay kasi hindi dahil malakas ako, pero dahil sufficient din ang grace ng Panginoon sa atin. Kaya no, ang ating challenge sa ating mga tagapakinig, subukan po natin i-assess ang ating buhay ngayon, ang ating life. Tingnan natin, i-check natin, kung pwede isulat natin, ano yung mga bagay na dapat ko nang kalimutan, na bagahe lang pala siya sa puso ko. Diba? Kailangan na palang tanggalin. Ano yung mga mistake, ano yung mga grudges, mga bad habit, bad attitude, na dapat ko nang i-let go. And i-pray over po natin ito and hingin natin ang peace ng Panginoon at pwede ding i-surrender na natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Kaya ang ating tanong muli sa ating mga tagapakinig, ano yung mga bagay na dapat ninyo nang kalimutan? Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Ayan, bago tayo pumunta sa ating mabati ang mabuti, nag-reply na si Ma'am Miracle Hope. Ayan po, maraming salamat. Part of Malaysia pala siya. Part of Malaysia, okay. Borneo. Oo, ay nako. Actually, naisip ko na yun, sir, sa Sarawak. Oo, dito yan sa Sabah, kung hindi ako nagkakamali, no? Dito lang yan sa baba, sa mga Lahad-Dato, mga ganyan. Ayun. Pero, akala ko kasi may iba pa. sounds like Maguindanao, di ba? May mga ganun din kasi. Nako, hello po sa lahat po ng mga taga Sarawak. Masaya po kami dahil hanggang ngayon ay nakakaabot po tayo dyan. Actually, isa yan sa mga dahilan bakit ng ating mga ang ating DMW, Department of Migrant Workers, ay nakipag-partner sa atin dahil nalaman nila na nakakarating tayo sa mga lugar na iyan kasi nga 'di ba minsan nagagamit ang
ang ating city backdoor papunta sa ibang lugar, especially sa Malaysia. So hopefully po lagi nyo pakinggan ang ating Ahensya de Konsensya din every Friday dahil masaya po silang nalaman nila na tayo ay nakakarating dyan. Good morning po. Good morning kay Ma'am Mife. Good morning Ma'am Sarah, Sir Robin, Mary. Christmas and Happy New Year. Ganon din po sa mga taga Sarawak, Malaysia. Alright, para po sa ating mabati ang mabuti, last Monday na ng 2025 ngayong araw na ito. Pero alam nyo po, hindi pa rin tayo nauubusan ng mga good news mula sa ating mga good Samaritan. Paano ba naman kasi nitong kakatapos lang na Christmas, ibinahagi ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng isang outreach activities, isang tahanan para po sa mga batang may espesyal na pangangailangan doon sa lungsod ng Quezon. Marami ang nakinabang sa food packs, grocery items at damit, pati na rin sa isang masayang araw na puno ng laro o games, sayawan at meaningful activities. Higit pa sa mga ibinigay, naging mahalaga ang time at malasakit na ibinabahagi ng lahat. Isang paalala na ang true spirit of Christmas ay pagmamahalang mula kay Kristo, na syempre makikita sa sharing, empathy at pagtulong sa kapwa. Patunay rin ito mga kaagapay na sa kabila po ng research at data-driven work, ang puso ng public service ay laging tungkol mismo sa tao at paggawa ng kabutihan. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, na aresto ang isang 42 anyos or 42 years old na nanay matapos umanong magbenta ng ipinagbabawal na droga para tustusan ang gamot ng anak na may sakit sa puso. Nakuha sa kanya ang 230 grams na gamot na nagkakahalaga ng 1.564 milyong pesos at ginamit niya ang sari-sari store at delivery vehicle para itago ang bentahan. Kahit sinasabi pa niyang para sa anak, malinaw na labag sa batas ang pagbebenta ng droga. Ngayon, nakapiit siya at kakasuhan ng sale at possession of dangerous drugs. Kaagapay, walang dahilan para lumabag sa batas. Ang sinumang susubok gawin ito ay haharap sa mabigat na parusa at posibleng pagkakakulong. Piliin sana natin lagi ang ligtas at legal na paraan ng kabuhayan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 ng umaga. At para sa ating balita, arestado ang isang vendor matapos mahulihan na nagbebenta ng mga iligal na paputok na nagkakahalaga ng 500,000 pesos sa isang entrapment operation na isinagawa dito sa lungsod ng Zamboanga nitong bisperas ng Pasko. Kinilala ang suspect na si Larry Nebres Jr., 47 years old, at residente ng Camino Nuevo. Ayon pa kay City Police Chief Colonel Fidel Fortaleza, ang matagumpay na operasyon ay malaking tulong upang maiwasan ang mga posibleng aksidente o pinsalang dulot ng paputok ngayong holiday season. Muli namang nagpaalala si City Licensing Officer Benji Barredo na mahigpit pa ring ipinagbabawal sa buong lungsod ang pagbebenta at paggamit ng mga paputok. Ito ay sa ilalim ng Ordinance 632 at Republic Act 7183. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa naarestong suspect. Zambasulta Balita. Samantala sa kaugnay na balita, meron po tayong update mula po sa Zamboanga City Medical Center kaugnay po sa mga naging biktima na ng paputok dito sa lungsod ng Zamboanga. Noong December 25, isang 7-year-old po na lalaki mula Tugbungan ang nagkaroon ng eye injury. Dahil po yan sa traumatic conjunctivitis
at kung saan parehong mata po ang apektado dahil sa paputok, no? O dahil dito sa quitis. Ang status niya ay mild at na-discharge naman siya. Samantala, nung sumunod na araw, December 26, sa may Santa Catalina, isang menor de edad din, 8 years old naman na lalaki rin. Nagkaroon naman ng hand injury at kung saan yung diagnosis po sa kanya ay nagkaroon ng soft tissue injury at dahil po yan sa super lolo. Mild ang kanyang status, discharge improved naman itong pasyenteng ito. Kaya po patuloy ang ating panawagan sa ating mga tagapakinig bin, lalo na ngayon o bukas, December 30, kagabi pa nga lang, may mga paputok na tayong mga naririnig. Sumunod po tayo sa ating ordinance dahil hindi po nanalo na i-lift ang ban para po sa mga firecrackers at pyrotechnic devices dito sa lungsod ng Zamboanga. At ayaw natin na salubungin natin ang Pasko na kulang ng ating mga daliri. Wala na tayong mga daliri, 'di ba, sa kamay, wala nang kamay talaga or kaya bulag na tayo. Maraming mga ibang paraan po na pwedeng gawin para tayo ay mag-ingay, 'di ba, sa araw ng 31. So hopefully, Bagong taon. yes, sana hopefully tayo ay sumunod dahil ang ating o ang habol lamang ng ating mga taga-DOH, ng ating mga doktor, ng ating LGU, ng ating city councilor, walang madisgrasya. At yung iba bin ay hindi pa nakaka-move on sa trauma ng Zamboanga siege. So, yun nga sir, no? Although nakasanayan na natin itong mga pagpapaputok, pero nakita naman din natin na during the time na 'di ba nakaban ito, nagkaroon din tayo ng iba't ibang mga pamamaraan kung paano sineselebrate o sinasalubong yung bagong taon. So 'di ba, I mean, gusto man natin ng yun nga medyo maingay, malakas, pero hindi naman ibig sabihin na kailangan pa rin nating gumamit ulit ng mga paputok, O actually nga sir, kagabi nung nabasa ko nga yung update ng Zamboanga City Medical Center, So nagpapakita pa rin na yun nga hindi talaga safe yung mga paputok, especially yung mga mga super lolo, 'di ba? Parang panahon natin mga triangle, etong Watusi. Kaya nga, at doon po sa mga gustong malaman, ano ba yung mga bawal? Ano ba yung mga hindi dapat bilhin, hindi dapat ibenta? Puntahan niyo po ang mismong page ng City of Zamboanga. At lang po kayo, scroll down lang po kayo. Nandun po lahat, Actually, naibalita rin natin ito at nandun po lahat ng mga bawal na bilhin, bawal ibenta dahil hindi pa rito pinapayagan ng ating ordinansa at ng ating batas. Zambasulta Balita. Ito naman, para sa ibang balita, agad na nasawi ang isang 28 anyos na lalaki matapos maaksidente sa kanyang minamanehong motorsiklo sa Bypass Road, Barangay Tumaga, Zamboanga City, gabi ng Sabado, Disyembre 27. Kinilala ng Zamboanga City Police Station 7 ang biktima na si John Christopher Solis Bermudo, residente ng De Leon Street, Barangay Santa Maria. Ayon sa investigasyon, papunta sana ang biktima sa Barangay Pasunangka upang bisitahin ang isang kaibigan nang mangyari ang insidente bandang alas 9 ng gabi. Base sa ulat ng pulisya, hindi napansin ng biktima na may hindi pa na tapos na bahagi ng kalsada sa Siren Drive. Dahil hindi rin suot ng biktima ang kanyang helmet, nagtamo ito ng malubhang pinsala sa ulo ng sumemplang at tumama sa semento na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Dinala ang labi ng biktima sa La Merced Funeral Home habang paalala naman ng mga otoridad sa mga motorista ang iba yung pag-iingat lalo na sa mga bahagi ng kalsada na wala pang sapat na ilaw. Zambasulta Balita. Oras natin, alas 7:37 ng umaga. Paalala rin natin sa ating mga driver ngayon na lagi pong maging maingat
At marami tayong gustong ipanawagan. Una, suotin po natin ang ating mga helmet. Number 2, maging maingat sa pagmamaneho. 'Di ba? Kasi kung may mga pagkakataon, wag naman sana na kahit gaano rin tayo kaingat, yung mga nasa likod natin walang ingat, nadadamay tayo. And then nakakadagdag pa kung hindi na rin tayo nag-iingat, mabilis din ang ating takbo. Mas malaki, mas malakas yung impact na pwedeng mangyari sa atin. Alam mo, binasaksihan din natin, no, although hindi na natin nakita yung mga nadamay na mga biktima doon sa nangyaring banggaan sa may Buluan, Ipil. Nakita natin, grabe, wasak na wasak yung bus at saka yung elf truck. No, masasabi mo talaga imposibleng may mabuhay pa doon sa elf truck, pero alam natin yung driver yun yung nasawi, and sugatan din, naipit din yung paa ng driver ng bus. So sa lahat po ng mga truck driver natin, naku, saludo, number 1 saludo po kami sa inyo, kasi instead na sa family po kayo nagse-celebrate ng Christmas, nandyan po kayo sa kalsada nagde-deliver ng lahat ng mga goods, no, lahat ng mga produkto. Pero hopefully po, pag pagod, mas magandang matulog muna, no, magnap muna ng kahit mga 30 minutes. O wag habulin ng oras pag hindi po talaga kaya, kasi mas importante po ang buhay nyo, at gusto natin syempre lahat tayo ay sabay-sabay na naging masaya ngayong bagong taon. So pag talagang antok na antok, kailangan nyo pong matulog, kasi for sure ang inyong employer ayaw din na mawala po kayo, at nakakalungkot kung may madamay din sa disgrasya. So praying po, no, sa lahat ng mga nasawi, hindi lang alam mo nung time sa Buluan, last Friday, may mga namatay din dito sa syudad ng Zamboanga. Mga truck din ang involved, no, pero mga report, hindi ang truck ang may kasalanan naman yung dito banda sa atin. O may mga rin, motor, 'di ba? May mga ibang sasakyan din na siguro taprikura man singit, taprikura man overtake. So, alkansa agad ang disgrasya. So, ingat po tayong lahat, at sabay-sabay po tayong sumalubong ng bagong taon na may kasiyahan, may pag-iingat, at praying for for comfort po sa mga grieving family. Zambasulta Balita. Ayan, oras po natin 7:40 ng umaga. 7:40 ng umaga, at yan pong ating mga balita para sa araw na ito. Bin, magbe-break tayo sandali. Pero wag silang bibitaw, dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin si Sir Rovic Jan Eslao para pag-usapan po kung ano yung halaga ng buhay ni Rizal sa panahong ito. Ito po ay in relation sa Rizal Day bukas, December 30. Kaya abangan nyo po ang ating part 2 sa ating programang ONZ. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa gitna ng bigat ng buhay, sa gulo ng bayan, at sa mga balitang parang walang katapusan ng problema, natural lang na mapatanong, Lord, nasaan ka sa lahat ng ito? Nasaan nga ba ang Diyos sa gitna ng dalamhati? Magandang araw sa inyong lahat. Luis Miguel Castillo po para sa isang special edition ng The FEBC Report. Para sa marami, nakakapagod ang takbo ng taon, puno ng pag-aalala, at minsan nakakadurog ng loob. Kaya siguro ngayong Pasko, iba ang pakiramdam. Hindi naging madali ang 2025. Nakita natin ang katiwalian at ang epekto nito sa maraming buhay. Naranasan natin ang lindol, bagyo at pagputok ng bulkan. Mga pangyayaring nagpapaalala kung gaano tayo kahina. Ang mga lider na mas inuuna ang politika kaysa paglingap sa tao. At maging ang mga simbahan ay dumaan din sa mga pagsubok habang pilit na nananatiling tapat kay Kristo. Pero ang sagot ng Pasko ay malinaw.
kasama natin ang Diyos. Siya ang Emmanuel. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Bumasag sa katahimikan ng mensaheng mula sa langit. Huwag kayong matakot. Ako'y may magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan. Dumating si Jesus, hindi sa palasyo, kundi sa sabsaban. Mapagkumbaba ang kanyang pagdating. Pero ito ang malinaw na pagtupad ng pangako ng Diyos na ipapadala niya ang Mesiyas, ang hari na magdadala ng kapayapaan sa takot at liwanag sa kadiliman. Pagkatapos niyang ipanganak, dinala siya ni Maria at Jose sa templo sa Jerusalem upang ihandog sa Panginoon. Doon nila nakilala sina Simeon at Ana, 2 taong minsan lang nabanggit sa Biblia, pero napakalalim ng sinabi tungkol kay Jesus. Matatagpuan ito sa Lucas Kabanata 2, talata 22 hanggang 38. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipinahayag ni Simeon na si Jesus ang kaligtasan ng Diyos, ilaw para sa mga Hentil at kaluwalhatian ng Israel. Sinabi rin niyang si Jesus ang maghahayag ng tunay na puso ng tao. Itataas niya ang mapagkumbaba at ibabagsak niya ang mapagmataas. Si Ana naman, isang balo na nanalangin at sumamba araw-gabi, ay agad nagbalita, narito na ang tagapagligtas. Dumating si Jesus para magbigay comfort sa mga tapat na naghihintay sa Kanya at upang hamunin ang kasamaan. Ganito binasa ni Jesus ang propesiya ni Isaias. Sinugo ako upang ipahayag ang magandang balita sa mahihirap, kalayaan sa mga bihag, paningin sa mga bulag, at kalayaan sa inaapi. Hindi lang siya nagturo ng mabuting salita, isinabuhay niya ito. Ang kanyang mga himala ay pahiwatig ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang dilim, nagiging liwanag. Ang lungkot, nagiging kagalakan. At ang pagkabihag, nagiging kalayaan. At kapag sinasabi nating si Kristo ang Panginoon, nagiging bahagi tayo ng kanyang kaharian. Walang makakatalo at magtatagumpay sa lahat ng sistemang nadungisan ng kasamaan. Ang kanyang paghahari ay matuwid, banal at hindi matitinag. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang asin ng lupa. Mas nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman. Ang asin naman pumipigil sa pagkasira at nagpapalabas ng kaaya-ayang lasa sa pagkain. Malinaw ang panawagan sa atin, maging tagapagdala ng kabutihan, katotohanan, malasakit at katuwiran. Ano man ang pinanggalingan natin, kahit ano pa ang nakaraan natin, kay Kristo, tayo ay ginawa niyang bago. Lumalim tayo sa salita ng Diyos. Hayaan nating mangusap ito sa ating puso at hanggang maaari, ibahagi natin ito sa iba. Ang ilaw ay hindi dapat itago. Ang gospel ay hindi dapat manahimik. Sa pamamagitan ng radyo, patuloy na umaabot ang ebanghelyo sa mga lugar at pusong hindi natin kayang puntahan ng personal. Regalo ang pag-asa ng kaligtasan, taon-taon at sa bawat henerasyon. Kaya kung may tanong sa puso mo, kasama ba talaga natin ang Diyos? Masayang sasagot ang sabsaban at ang krus. Oo, kasama natin siya at siya ang Panginoon ng lahat. Ito ang Kristo ng ating ipinagdiriwang. Ito ang pag-asang patuloy na ibinabahagi ng FEBC. Hindi lamang siya tagapagligtas, siya ang Panginoong naghahari. Kapag yumukod tayo sa kanyang paghahari, doon natin natatagpuan ang kapayapaan, layunin at lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapag sinabi natin, si Kristo ang Panginoon, sinasabi rin natin ang bawat takot, bawat pasanin at bawat laban ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi ang dilim ang huling salita, kundi kay Kristo. Si Kristo ang ating Panginoon at ang kanyang paghahari ang nagbibigay kahulugan sa ating nakaraan, lakas sa ating kasalukuyan at pag-asa para sa ating kinabukasan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Amang Banal, maraming salamat sa kaloob mong si Jesucristo, ang aming tagapagligtas, aming liwanag at aming Panginoon.
Sa mundong puno ng pagyanig, ikaw ang aming matibay na sandigan. Sa taon ng kawalan ng kasiguruhan, ikaw ang aming katapatan. At sa aming kahinaan, ikaw ay maaasahan. Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang iyong kaharian ay higit sa lahat ng kaharian sa mundong ito. Gawin mo kaming ilaw at asin saan mo man kami inilagay. Bigyan mo po kami ng tapang, malasakit at pananampalataya. Itinataas namin sa iyo ang aming tagapakinig. Palakasin ang napapagod, aliwin ang nasasaktan, pagalingin ang may karamdaman. Ibalik ang pag-asa ng pinaghinaan ng loob at lapitan ang mga pakiramdam ay malayo sa iyo. Punuin mo ang kapayapaan ang bawat tahanan. Pausbungin mo ang pag-asa sa bawat puso. At ngayong Pasko, naway mas makilala namin si Jesus, mas sundin namin siya, at mas ipahayag ng buong tapang si Kristo na Panginoon, ang aming Emmanuel. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa buong FEBC at mula sa aming pamilya, naway ang presensya ni Kristo na ating Panginoon ang magbigay sa inyo ng lakas, kapanatagan at pag-asa. Ngayong Pasko at sa buong darating na taon. Isang maligaya at pinagpalang Pasko po sa inyong lahat. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Zambasulta. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Sa darating na Disyembre at 30, muli po nating binibigyang pugay ang buhay at kadakilaan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Higit sa 100 taon na ang nakalilipas mula ng gisingin ng kanyang panulat at sakripisyo ang diwa ng ating bansa. Ngunit ang kanyang mensahe ng pag-ibig sa bayan at pagpapahalaga sa edukasyon ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ngunit sa gitna po ng modernong mundo at mga bagong hamon ng ating henerasyon, ang tanong ay kung buhay kaya si Rizal ngayon? Paano kaya niya gagamitin ang kanyang talino at boses upang itaguyod ang kalayaan at karangalan ng ating bansa? Pag-uusapan po natin yan kasama ang ating instructor ng ADSU SLA Social Sciences Department, Sir Rovic Jan Eslao. Sir, welcome back. Buenas, Ate Sara. Well, we're so blessed again to see you all this time of December. Although Christmas, pero mga tingnan din natin ang araw ni Rizal. Yes, at last time nakasama po namin kayo time ni Bonifacio. Bonifacio Day. Isang bayani din. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol kay Rizal. Alam niyo po, Sir Rovic, no, may mga kabataan ngayon na alam lang sa pangalan si Jose Rizal. Alam lang na December 30. Ayun, hindi nawawala. Tsaka pag December 30, ang alam lang nila holiday, pero hindi talaga alam
Ano ba ito? Birthday ba ito? O may ibang dahilan pa? Death anniversary po ba ito? Pwede niyo po ba kami dalhin doon sa history? Paano nagsimula po ng Rizal Day at ano po ang tungkol sa Rizal Day? Okay. So first, no, para sa kaalaman ng lahat, ang araw ni Rizal tuwing Disyembre 30, no, ika-30, ito po yung araw na ang kanyang kamatayan. No? So, ano lang, context lang, no? Yung taon na yun, 1896, nasa exile siya, nasa dapitan. No? Kailangan ba i-contextualize? So, 4 na taon siya na tinapon sa dapitan. No? Kasi tinapon, exile, no? Or ganun. Kasi nga, para hindi daw siya maka-inspire ng mga revolutionary kasi yun na nga ang kanyang mga nobela, No Limit Tangere at El Filibusterismo. Ito ang mga nobelang tingin ng mga Espanyol na baka magrevolusyon ng mga Pilipino. Kaya pero oversimplification parang disclaimer ko lang, oversimplification na lang yun. Kaya tinatapon siya sa dapitan. Pero maraming nangyari sa dapitan na parang ang feel ni Rizal. No, I'm just basing lang dun sa mga nabasa ko din. Si Rizal, no, maraming na contribute sa dapitan, like nagkaroon siya ng eskwelahan doon, pati mga yung clinic niya, doon sila nakita ng kanyang magiging partner in life, si Josephine Bracken. At yun na, mayroon din silang water system, nag-invento siya doon. Nakakapagawa siya ng water supply sa dapitan sa kanyang area. Kaya if ever mga taga Zamboanga, punta kayo ng dapitan. Tingnan niyo yung saan nagstay si Rizal for 4 years. Sa Rizal Shrine sa dapitan. So yun, must go, no? So malapit lang sa Zamboanga. Anyways, nung nag-apply siya ulit, papunta niya sa Spain. I mean, nag-request siya kung pwede siyang mag-doctor sa Cuba, okay, para magamit daw ang kanyang skills. No? So, bakit sa Cuba? Kasi dito nagkaroon ng revolusyon. Hindi pa nangyaring Philippine Revolution. So, for context, yung Cuba, doon yan sa Amerika, malapit sa US, colony siyang Spain. So, nag-aklas din sila. So, nung nalaman ni Rizal, nag-volunteer siya, sige guys, pwede ako mag-doctor doon, to help the Spanish Army. Gani. So, parang makita mo din dito na meron siyang sense of, he still looks up to Mother Spain. No? Although, yun na nga, kasi hindi naman siya anti-Spain talaga. Yung gusto niya lang kasi is equality, no, with Filipinos and Spanish, no? And trying to do it on peaceful manner. Pero something happened along the way din. Nagkaroon din ng revolusyon sa Pilipinas. So yan na, nagpunit ng sedula, yun na pamusapan natin last time sa November 30, si Bonifacio. So yun, pag nalaman na katipunan, tapos ginawa siyang honorary president. So sabi ng Espanyol, bakit ginagamit pangalan mo? So involved ka sa revolution. So inaresto siya, and then binalik siya sa Pilipinas, tapos doon karoon ng trial. So doon sa trial, maraming trump-up charges. When you say trump-up charges, mga gawa-gawa, no, para maano siya. So parang kinuha din to ng mga praile at mga galit kay Rizal. Ito na yung panahon natin na pwede nating, i-neutralize si Rizal. So during that, although he had a wonderful defense sa trial niya, sabi niya, I did not endorse this revolution. So may ginawa siyang manifesto. May sinulat siya manifesto. I did not endorse this revolution. They were just using my name for solicitations. No? Kasi he already warned nung 1894 or 1895. Kasi nung sa exile pa siya, at Sara, yung katipunan, buhay na. No? Nagawa na ni Bonifacio. Kaya nagpadala si Bonifacio ng isang emisaryo, si Dr. Pio Valenzuela, para mag-consult kay Rizal. Tapos sabi nga ni Rizal is, hindi pa ready mga Pinoy umaklas. No?
So kaya wag mo na kasi it will be a lethal experiment kung sabi nga ng ibang terms, no. Talking about his defense, no. Rizal was able na to articulate his defense na he's not involved in the revolution. But nonetheless, even the Governor General Ramon Blanco at the time was sympathetic to Rizal. So parang yun na nga, so that's why they change a new Governor General, si Camilo Polavieja. Siya na mismo ng kanyang execution. So it took time until December. So last week of December, I think around this period, nagkaroon na ng trial, and then December 30 ang tinakdang trial niya. Kaya nung December 30, sa Bagong Bayan, sa yung Luneta ngayon, saan siya ngayon, sa Rizal Monument, no? So if marami na nakapunta yung mga kasama natin dyan. So yung sa pwesto na yun, doon siya pinatayo, facing the sea. Tapos sa likod niya, ang babaril sa kanya. Ang fun fact dito, ate, yung mga Espanyol, hindi sila ang nakatutok kay Rizal. Mga Pinoy na sundalo. Kasi nga, yun na nga, kung hindi kayo kami dito sa likod. So parang gano'n din, may coercion a bit, no? So, pero yun na nga, sabi din ni Rizal, nag-request nga siya kung pwede harapin niya ang execution squad niya. Kasi nga, kung paano siya, kasi may may symbolic meaning yun. If he's facing the sea, sa talikod siya, he will die a traitor. So yun man yung ang kanyang face, he will be he'll be face down. So yun, parang yun may iconic yun siya na pag niya matalikod siya para he can face the he can face the sky, parang So yun, December 30 po yung Rizal Day. So hindi katulad kay Bonifacio, birthday niya. Kasi birthday ni Rizal June 19. So parang isang Rizal Day din yun. So kaya we have December 30 as Rizal Day. Pero nakakalungkot, Sir Rovic, no? Kasi a day before New Year siya pinatay. Kung iisipin natin. Tsaka ang alam ko rin po, firing squad kasi ang nangyari sa kanya, Yes, Sir Rovic, di ba? So, nung nabasa ko nga, nung after siyang pagbabarilin, yung huling strength niya, yung sinasabi niyo kanina, sinubukan niya na humarap. So, namatay siyang nakatihaya, nakatingin sa langit, no? Para ipakita nga na hindi siya traitor. Kasi parang marami pong charge sa kanya, no? Treason, sedition, marami. The usual. Oo, no? If you're a subversive, if you are a rebel, then yeah, most likely you will have those charges. Pero bukod po doon, no, sa location ng kanyang death, ano po yung mga deep historical and emotional significance of Rizal's execution doon sa Bagong Bayan? Like for example po, before noon, yung pamilya niya, kumusta? Paano sila after noon? Saan nilagay yung niya, yung katawan niya? And po meaning nito? Opo. I have little readings on it, but what I remember when I made the exam for my subject, Rizal, it happens na, the family was there, except for, I'm not sure, except for the mother. The sisters were there during the last night before she was executed. Ang kasama niya on the journey going towards the execution site were Jesuits, mga Jesuita, no? Because he was he's an Atenista. He was a student in Ateneo. So makausap niya mga Jesuita. Pero yung yung last poem niya, yung Mi Ultimo Adios. Yung pasikreto niyang nilagay sa sa lampara. Nakita yun ng kapatid niya. So may mga din doon, no? May mga mga details na relatively unknown, pero it seems that Rizal had planned everything already before he
he passed away or he gave up his life. So parang, Mhm. and then weird lang to ate, no? This has been my realization from some years, no? I'm already 30 years old. So, I'm entering the age of heroes. I don't know. I'm not putting myself in that shoes, no? Pero, Rizal died 35. Bonifacio, 33 or 34. Oh. Emilio Jacinto, mga ganun. So, ano no, sabi ko mga ka-age ko guys, we're already in this age of, we're about to prove ourselves to the world. This is our golden age, no? Unless you want to die for your country or what. So, I don't know. Kaya sinasabi ko, guys, in case I die, ito yung password ko sa laptop. Mga ganun, mga weird, mga weird Yung connotations. ATM So, password. yeah, exactly. Kasi, nandun yung mga basta, person with the same age would hopefully would have the same idea. But it made me realize, this is where the age, that Rizal gave up his life. It was already also his, parang his ultimate goals were committed during Dapitan, his exile. So, I had that realization na parang, even Christ, no? Jesus Christ, 33 years old when he was crucified. So, mga ganong realization. These are just my thoughts, no? I just like to share, thinking out loud. So, for those who are with my age, no? Mga katropa ko na same age, mga 30 and above, let's make our life at the fullest, no? Rizal is a good example of, being on his full potential, and in his case, no, he paid his life. No? Same as with Christ. No? I'm not saying that that Rizal is Christ. No, I'm just saying that in the case of giving up your life for something bigger than you. No? Christ died, he sacrificed his life for us, no, for our sins. That's bigger than him. Rizal gave up his life, of course, on an idea for freedom for his people. Bonifacio, sadly, also gave up his life, but yun na nga, in his case, ang mga sariling Pinoy ang nag-cause it, no. So yun lang yung sad part kay Bonifacio. Mm-mm. Ang mga ganun natin, no. Going back yun sa build up ng kanyang execution, no. It's really it's a good time for us, especially young people, to reflect on our role in our community, our role in our society, because Rizal was a good example of that, how he put himself in the case of not only being a hero, pero he's just a human being. If you would read his writings, if you would know his unlike some people kasi would like to put him in a pedestal, no, unfortunately. And that's the end of every critical thinking, kasi if you put him in a pedestal, making him immaculate, making him walang mali, no, kasi siya nagkakamali din. So when I remember when on the point of nagkakamali si Rizal, tingnan natin yung original novel niya, yung original copy ng Noli Me Tangere et Filibusterismo. May erasures pa. we had a copy of that in Ateneo library. For those who would like to see an exact copy of those novels, we invite you to go to Ateneo de Samong University. We had an exact copy there. If you would open it, then of course you need permission, of course, in all this case. Pero if you open it, there are erasures ni Rizal. So even the so-called national hero, nakakamali din. Alam niyo po, maganda po yung naging realization niyo, kasi gusto natin i-emphasize sa ating mga kabataan ngayon na papuntang youth professional na dapat by the age of 30, may nako-contribute na po tayo, no? Hindi lang para sa sarili natin, sa community, sa ating bayan, at bit-bit dapat natin yung reformation and transformation. Yes. No, yun na yung dapat contribution natin. Yung iba kasi lost pa rin by that age. May iba, no, lost.
Mm. Oo, pero kung makikita natin, 'di ba, 35 po ba si Rizal, si Yeah. Andres Bonifacio ganun din, and even Jesus no 33. So feeling ko napaka-mature na nila that time talaga. Pero ngayon yung mga 30 parang ano no, hindi pa masyang calling ito sa Hindi naman kanila. lahat no. Yes. Hindi naman nila lahat natin. No? Actually meron pang mas mabata sa atin, mga 18 pa nga or mga 16 that already doing something for the community. Like I remember some of our students at Ateneo during the pandemic, no, the community pantry, if I'm not mistaken, they were during lockdowns, no, they would donate food and then eventually give it out to the community for those who don't have access to food. So as young as they were already doing change, no, they were. Yeah. So kaya parang I would say, no, sorry to be biased, so since I was already in Ateneo, Rizal had encompassed the ideals of the Atenean value of men and women for others. You know, so he was able to give to the community, especially during the Dapitan, no? He's excellent in the Dapitan. I think yan po yung gusto kong i-emphasize, to that during his exile in the Dapitan, he made most of it, no? Again, in building a school, he tutored students. He built a water supply that eventually have contributed to the sanitation and to the water supply of Dapitan. So yung mga ganun, no? He had used his skills that he learned from Europe, in medicine, in land surveying. He's also a naturalist. When you say naturalist, yung research on nature. Yun. There are, I'm not sure, there are 3 animals named after Rizal. Scientific names, not necessarily names. No? There are scientific, I think 1 beetle, 1 lizard, if I'm not mistaken, named after Rizal. No? He had correspondences, may letters, exchange of letters siya with a friend in Europe. So parang, sige, yan natin kay Rizal. Because i-credit natin kay Rizal yung pag-discover or pag-study sa isang species na yun, no, sa isang animal. So yun, again, to be honest, ate, no, I'm not a Rizalian, or let's say I'm not I don't consider myself as a fan of Rizal, but iba talaga when you immerse yourself or when you expose yourself to Rizal's writings, especially Rizal's writings. So actually, this is something also made me realize. One writing of Rizal, the indolence of the Filipino. So he's critiquing the Spanish criticism of Filipinos, so being tamad, the one tamad concept. Kasi sinasabi ng mga Espanyol, uy, tamad man itong mga kasi mag-siesta sa hapon and all. Na, of course, and then, sabi naman Rizal, it's a foreign concept to say it's not necessarily tamad. It's just they have already worked for a long time from morning, tapos they have to rest, of course. Hindi naman kami robot, mga Pinoy. And ang init-init sa Pilipinas. So parang may ganun, may context. He's defending he was, going back against the notion that Filipinos are lazy. Mm-hmm. So, kaya many authors, especially, I forgot, si Leon Maria Guerrero, who would argue na, Rizal is the first Filipino. No, because he made that concept, he built up the concept that we are Filipinos. Because there are different notions, may Indios, may Peninsulares, may Insulares. So there are different classes, may Mestizos and all. So, but Rizal made it clear, we are Filipinos. He made that identity. And one of them, his writings have made it possible, Indolence of the Filipinos. One more is, he annotated Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. Ano tong book na to? So si Morga in the 1600s wrote a book, Sucesos de las Islas Filipinas. It's a history of the Philippine Islands. Pero nag-annotate si Rizal, he annotated the work. When he annotated, nag-comment siya and all.
So trying to correct, no, kasi 1600s pa yun and then written by a Spanish. So si Rizal, parang in his practice as academic, so yun, nag-annotate siya, in-annotate niya yung book ni Morgan. So mga ganun ba? I mean, yun, if again, as an academic like me, I would be impressed by how he leveled up the field. So again, I'm not saying I'm really a fan of Rizal, but I'm going to be if I'll be more exposed to his writings. Speaking po ng mga writings niya, yung ideas niya, naging effective po ba ito? Or sabihin natin, yung ginawa niya, naging, na-consider po ba siya as revolutionary act? Yeah, it was. Because, but again, we have to put the context na hindi lang si Rizal mag-isa. Marami sila. So, ito ang tinatawag ni Father Schumacher na propaganda movement. So, ito ang propaganda movement. These are, mga ilustrados, mga may kaya na pinadala sa Europa para mag-aral. Doon sila nakita, mga Pinoy. So, Marcelo del Pilar, si Graciano Lopez Haina. Ito yung mga writers. Mga writers na would later be, the editors of La Solidaridad. Ito po yung dyaryo na ginamit ng mga ilustrado para ibahagi nila ang kanilang saloobin tungkol sa Pilipinas. So Rizal, isang contributor. Yung indolensya of the Filipinos, doon nilagay niya sa La Solidaridad. So parang it's a series of articles doon sa newspaper na yun. So in terms of the revolutionary spirit, yeah, it was very very inspired. Kaya nga, if you would really read his actual words, I would say you'll be inspired. Like, oh pala, you can agree. Ito pala nangyayari sa machine ngayon, no? If you can connect it with our modern times, you can still use results concepts, no? In terms of there are in social injustices. Like for example, yung sa Noli Me Tangere and El Filibusterismo, si Maria Clara pala, bastard daughter ni Padre Damaso. So may mga ganun. So it's also common in societies natin dito. And the injustice against his father ni Ibarra, ni Crisostomo Ibarra. Yung father ni Ibarra was a well-known person. He contributed to the community, and yet he was disrespected dun sa kanyang death and burial by the priest. So may power dynamics din dito that can also be seen in Filipino society. So yun it would be, again, I would invite our young people just to read lang a portion of his writings, and you will know what Rizal has been thinking. Kaya very important in our schools to tell them to read, to really read, because that will hone your critical thinking. Kaya importante nga talaga sa ating mga viewers. Bilang isang Pilipino, marunong ka magbasa. Ma-connect ko lang, si Rizal din pala, may yung languages na alam niya ay nasa around 22. Ganito ba lang? Hindi ko alam yan. Actually, sinesearch ko po, 22 languages ang kaya niyang. He's a linguist, yeah. Matalino siya. Polyglot. Oo, matalino po siya. Kasi di ba tayo, ewan ko, pero 22, talagang masasabi niya ganito, ako 5 lang ako. Kaya nga po, di ba, nagmi-mix pa po yan. Pero yung isa sa mga kilala na quote na sinabi niya, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayong panahong ito, Sir Rovic, paano po ba maging Rizal? Paano ba maging katulad niya? Lalo na ngayon. Paano maging Rizal? Okay, we can never be Rizal. We can never be Rizal. Of course, we have our own capabilities as a person, but no one can really, no one can be Rizal, no one can be Bonifacio, no one can be Christ. But we can be Christ-like. Diba? So,
So if we connect it with Christ, no, just like as ambassadors of Christ, that we have to be loving, we have to be understanding, we have to showcase our love, just as what Christ did. So if we can be Rizal-like, I believe the love for country would be here, no? Would be the most, parang yun pa yung klaro ang nakita ko, no? Love for country. Because he believed in a higher cause nga, di ba? Sa what you mentioned. So yung mga higher cause, lahat words yung gawa niya nung sa Europe. No? Pero yung sa dapitan, na-apply niya. Na ano niya, na carry out niya yung mga sinasabi niya. So parang, it's something, again, if we want to be Rizal-like, you have to read. Then after reading, then you have to understand. Then after understanding, of course, what should you do? Should you just read again? Or do something about what you read? So mga ganun ba? Mga concepts like that. So kahit ako nga din nasa-challenge din ako, like, every time I read something, like, okay, what can I do this time? Should I tell about this? Should I share this? Should I read more or write more? No? So kahit ako din, nasa-challenge din ako in thinking of Rizal, no? On how to be Rizal-like. So yun natin, no? Again, to our viewers here, no? Especially to our young people, on the age of, mag-cellphone ka na lang, mag-doom scroll. Sana yung mga doom scroll mo, lahat mga Rizal writings, o ganun, basahin mo yung mga yung Rizal. Pero hindi, mga TikTok that are, sorry to say, no, mga dump, as what people would say, unless you'll be paldo. As a term, no? Kahapon ko lang din nalaman ang meaning ng paldo. Ano pala yun? Parang swerte ka mo or blessed ba yun? Shout out to my young people there. We just had our fellowship last time, so parang we talk about that. So mga ganun ba? No? So, and at the same time pala, no? Not only on reading, but also to the friendships that Rizal made, and his mentorship, his discipleship. Actually, may I think, the peak of Rizal's life was really in Dapitan. Kasi he discipled, no? He had students as intelligent as him, no? So parang they carried, who later be leaders of Dapitan. So may mga ganun ba? Pero hindi yan yung 4 years na nakulong siya, Sir Rovic. Hindi yan yun. Hindi man siya nakulong sa Dapitan. Tinapon naman siya doon. Hindi man siya kinulong. Well, technically kinulong siya kasi ang layo ng Dapitan nila. Oo. So, exile siya. Pero he can roam around Dapitan. Hindi siya nakakulong talaga na sa isang selda. He can go around. No? He had a house there. He was able to build a water supply. And yung students niya noon was really, parang, I would say, it's like the discipleship program ni Rizal. So, pero again, no, in as a Christian going to our faith, no, ate. Also I talk to my other young people about discipleship. Mahirap na talaga magdi-disciple kasi maraming mga disciple matigas ulo, like ito palang feeling ni Lord if matigas ulo ko. Makaka-relate ka ngayon. So yun na nga, it's also where if in order for you to be Christ-like and Rizal-like, no? These are mutually exclusive concepts, no? Because of course, Rizal is not God, no? As others would try to say. But even there's a group that put Rizal in that pedestal. But we don't do that because we only have one God. In the sense, no, I would see Rizal as a inspiration to all of us. He was able to articulate his ideas, no? That's also I'm trying my best to do, no, to our young people here also, especially upcoming convention namin. So parang it's a challenge that I am bound and willing to go. So yun, to our young viewers out there, and even to our already matured ones and our those who already have that age, no? I would challenge all of you, no, you should mentor someone. When you say mentor, of course, teach them the values of Christianity, the values of how Christ is espoused to us.
or at least Rizal's notions of nationalism, how to love your country above all else. Kaya sa Ateneo, ganun din yung motto namin, Pro Deo et Patria, for God and country. So, that's what we're trying our best to do, Ateno. So, hopefully, Rizal will be proud of us in this case. Sa darating na Tuesday, kasi yun po talaga yung Rizal Day, anong gagawin po? Anong pwedeng gawin para hindi naman parang maging empty ceremony lang yung day na yan? Ano yung mga extra pwedeng gawin ng ating mga youth, ng ating actually, government? in my case, Ateno, wala akong involvement sa commemorations kasi we're kind of busy sa church, no? But as a Sambuangueño, you can join the commemoration sa Tuesday. I'm not sure anong oras kasi city government ang nag-ano niyan. There is a commemoration program doon sa monument niya sa harap ng City Hall. So I'm sure it's led by the Knights of Rizal. So meron yung grupo, no? It's like, you know, the Eagles or JCs. They have they are really a group that espouses Rizal's ideals into one organization. So yung nila, they commemorate. I'm not sure anong oras, baka morning, not mistaken. So that's one. Yeah, would like to participate. That's just one, no? First, you can contribute by commemorating, by remembering Rizal, by attending these commemorations. And I'm sure it's all over the country, no? The Philippines, because almost every municipality or town has his monument. So it's impossible not to see him everywhere, no? So that's one. Pero yun na nga, may konting controversy because sinasabi ng ibang historians, si Rizal sponsored by the Americans, ang Amerikano daw naglagay diyan. Hindi si Bonifacio kasi kung si Bonifacio violent, magrevolusyon ganun. So kaya si Rizal nilagay para peaceful daw mga Pinoy. Pero may ibang historians din, hindi, not necessarily, because even Aguinaldo, even Bonifacio recognized Rizal. So it's not true that Rizal is an American-sponsored hero. So we put Rizal into that yung di ba sa Katipunan, it's a secret society. So when you're a secret society, syempre you need to have, secret identities, passwords. Their highest password, when you say highest, like 3 levels kasi yan. Yung highest level nila of membership, if I'm not mistaken, ang tawag Rango Bayani. Ang password nila, Rizal. So they already, again, it's not true that it's only American sport. It was even the Katipunan that showed Rizal or saw Rizal as a person that is worthy of emulate. I hope na klaro yun sa ating mga viewers natin. Yes, at sa ating pagtatapos, Sir Rovic, anong wisdom, anong karunungan po kaya ang gustong i-relay ngayon ng ating team, no? Kasi team natin, wait lang. Yes, ang ating team The National Historical Commission. Yes, ito po ay ang Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay. Yun na nga, ang gusto ko nga is, yun na nga, if ever, just read his writings. No? Kaya aral at diwa mong tunay na gabay. I believe yung The Philippines a Century Hence, that's another work ni Rizal. So ang kanyang prediction na, after 100 years, what will happen to the Philippines? May correction na prediction. At some point daw, ang Pilipinas maging under sa Amerika. Maging under nga talaga. So, may mga ganun na writings na, mas advanced mo to si. So, yung mga aral at diwa ni Rizal, no, bilang isang Pilipino, ano nga na makukuha na ay si Rizal bilang isang tao lang ay nakapag-impluwensya siya ng marami gamit lang ng kanyang ideya. Hindi ng kanyang baril o espada, pero kanyang
scriba, pen. Ah. The pen is mightier than the sword. No? Because you cannot kill ideas eh. You can kill the person, just like Rizal. But his ideas spread. So parang, it's a challenge also to us, no? Especially our teacher, as teachers, no? Even you, as technically you remains a teacher, no? In your own way, as an announcer, no? Our words, no? Kaya nga sabi nga sa Bible, no? The death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So our words, no? The tongue, no? Is, I think it's a James yun, if I'm not mistaken. So sa tongue, no? The power of the tongue, it can either kill or heal, no? So I think this is the biblical wisdom that I have learned from Rizal, because he used his words, not necessarily his mouth, because of course although he made speeches, no, but he's really more known sa kanyang writing, no. He had very well documented si Rizal, because his letters survive, his novel, so we can know what he's thinking. Of course, we weren't able to record him. Wala pa man recorder dati ng kanyang voice. We don't know how he sounds like. But his words, no, had struck a chord that eventually led to our. So, yun, I believe that's the wisdom that I learned. No, I hope that also others would resonate, that the power of the tongue holds true power. So it can either kill or heal. Yeah. Ang ganda po nun. Parang nag-preach na kayo sa bandang huli, Sir Rovic. Praise the Lord for that. Hopefully, gamitin natin yung wisdom, yung words, yung tongue na ginamit ng Panginoon to glorify Him para magkaroon ng contribution sa ating bansa, sa ating small community, sa ating family. Sir Rovic, maraming salamat po sa oras at panahon na inyong binigay dito sa ating segment Linggo sa Kasaysayan, Karunungan sa Kasalukuyan. God bless you po, Sir Rovic. Thank you, ate. Thank you to our viewers. God bless. Yan. At maraming salamat din po sa lahat ng mga tumutok sa atin sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso at Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo dito muli sa Lunes, Monday to Friday. Ako po si Sara Vito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Thank you po! Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.